Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Welcome po sa programang Usap-Usapan. Muli na naman po tayong magkakasama. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At napapanood niyo po kami sa ating Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Available na rin po tayo sa tinatawag nilang online radio o audio streaming. At para po sa mga gustong makinig sa ating online radio, pwede nyo pong i-download ang PBS Evox Receiver app sa Google Play Store para po sa mga Android user at sa App Store naman po para sa mga Apple phone user. Sa programa ngayong araw dito sa Usap-Usapan ay meron na naman po tayong mga pag-uusapan na mahahalagang talakayan ito dahil kaugnay ito ng mga usap-usapan din dito sa ating lipunan. Siyempre, dito po ay hindi tayo nagpipresenta lamang ng ating mga napapansing mga problema, kundi nagbabahagi din tayo ng mga tugon o solusyon galing po sa ating mga dalubhasa. At ito, trivia lang, no? Bago tayo magsimula sa pagpapakilala ng ating panauhin at sa pagsisimula ng ating panayam. Nalaman po natin sa Philippine Statistics Authority o PSA na ang tatlong pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino sa ating bansa sa period po ito ng January hanggang October 2024 ay ischemic heart disease, neoplasms at cerebrovascular diseases. Parehas lamang po yung datos sa kaparehas na period noong 2023. Ang ischemic heart diseases ay mayroong naitalang 85,868 cases o katumbas ito ng 19.4% ng total deaths sa buong bansang Pilipinas. Sumunod po ang neoplasms na mayroong 48,928 deaths o 11% ng total deaths at ang cerebrovascular diseases na mayroong 44,174 recorded cases o katumbas po ito ng 10% ng total deaths. Kung mapapansin nyo po, doon po sa nabanggit nating tatlong pangunahing mga sakit na ikinamamatay po ng mga Pilipino, dalawa po rito, ischemic heart disease at yung cerebrovascular disease may kinalaman po sa puso, no? At yung pag-uusapan natin ay ito nga pong pangangailangan sa mga cardiologist. Kaya naman, aalamin natin po yung estado ng bilang ng ating mga cardiologist at kung sasapat ba itong bilang na ito para tugunan po yung pangangailangan ng mga Pilipinong may sakit sa puso, no? Sige, live po nating makakasama ngayong araw sa Zoom si Dr. Walid Amil, ang National President po ng Philippine Heart Association o PHA. Pag-uusapan po natin itong mukhang kailangan po natin ng cardiologist dito sa Pilipinas. Magandang araw po, Dr. Amil. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa palatuntunang usap-usapan dito po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Good morning. Magandang umaga po, Pilipinas. Good morning.
Good morning. And maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Alam namin na today is a Saturday, baka po day off ninyo, pero kami po ay inyong pinagbigyan. At eto nga po, makikibalita kami sa inyo. Kumusta po yung estado ng kakulangan ng cardiologist sa Pilipinas? Balita namin, medyo kulang daw po tayo sa cardiologist, Dr. Amil. Yeah, actually, yung aming numbers, no, sa ngayon, we have around 2,500 cardiologists all over the country, no? So that's quite few, maliit po yun if you compare it to the rest of, number one, yung mga developed countries sa US and Europe, malaking pagkakaiba, no? Opo. And the other thing na talagang nakakasiguro tama lalo ng ating numbers is there is unequal distribution ng ating mga cardiologists all over the country, no? 52% of the 2,500 members are based in Metro Manila. Okay. So that's roughly around 1,300 po na nasa Metro Manila ang base. And around 1,200 are distributed all over the country. So the more na makikita mo yung impact ng unequal distribution, no? So in figures, if you look at it, ang Philippines of around 115 million population, we have around one cardiologist for every 46,000 Okay. patients, something like that, no? Now, by context, if you compare it, like for example, sa mga first world countries sa US, one cardiologist for every 12,000 ang Okay. US. Ang Europe, one cardiologist for every 15,000. Then if you go to yung mga mayayaman nating Asian countries like South Korea and Japan, Okay. one cardiologist for every 15,000. So tayo po, 1:20,000 ang Japan, South Korea. So tayo po, 1:46,000. So mukhang mahaba-haba ang ating tatahakin para Oo nga magkaroon po. ng equal distribution somehow. Okay. Ilang porsyento po yung 2,400, yung doon po sa Manila, 1,300 I should say. Ilang porsyento po yun? That's around, sa latest figures po natin, that's around 52% Ayun. ng 2,500 Okay. ang nasa Metro Manila base ang practice. Ayun na nga. Pinunto po sa atin ni Dr. Amil na isa po sa rason is yung unequal distribution. 1,300 o equivalent to 52% ng mga cardiologist ay nandito po sa Metro Manila at yung 1,200 ay nadidistribute sa iba't ibang bahagi ng bansa. So, at ito nga, i-highlight lang natin, sabi ni Dr. Amil, doon po sa, kung ikukumpara itong figures natin na 2,500 cardiologists sa buong Pilipinas, 1:46,000 po yung sa mga ibang bansa katulad ng United States, 1:12,000 naman, and 1:15,000 sa Europe, and also 1:20,000 sa Japan and South Korea. So, eto nga, medyo sabi nga ni Dr. Amil, marami pa tayong dapat yatang gagawin dito, no, Dr. Amil? Ano po yung target sana nating numero kung sakaling gusto natin itong mapaunlad o mapabuti? Siguro doon lang tayo sa Asian numbers, no? Siguro 1:20,000 would be enough na sa atin. And I think the other factor would also be equal or somehow fair distribution ng ating mga cardiologists all over the country, hindi lang based sa mga malalaking cities, especially hindi lang sa Metro Manila. Kasi kahit naman marami kang cardiologists, but medyo most of these are in Metro Manila, so ganun din, di ba? Yung service mo sa mga outside of Metro Manila, kulang din kasi nandun nakakonsentrate sa ating capital.
Mm-mm. Mm-mm. So kung ang magiging target natin is at least at par with the Asian nations like yung Japan and South Korea, which is 1:20,000, tapos ang kasalukuyang numero natin, Doc, ay 1:46,000, no? Medyo sa tingin niyo po, matagal-tagal pa po ba bago natin ito makakamit? Oo. Yeah, kinumpute ko ito, if habulin natin yung 1:20,000 ratio ng Asian countries, yung Japan and South Korea, we will need around 3,000 more cardiologists para Okay. magiging 1:20,000 ang ating ratio, no? So yung 3,000 na yon, yun ang kailangan natin magkaroon ng bagong cardiologist. Pero syempre, itong mga existing cardio, alam naman natin after several years, magre-retire ito, di ba? Oo nga So, po. hindi ito tuloy-tuloy or yung iba, buyag-buyag, medyo mawawala sa practice, ganon. So, mababawasan din siya. So, hindi lang 3,000 ang additional if you factor in yung mga retirees at after the few years from now, no? So, ganon siya medyo challenging talaga kung Yun nga. habulin mo yung numbers. Yes, and Dr. Amil, yung 3,000 more ay target po ito at least ma-produce ang cardiologist na 3,000 more in a span of like how many years po? Kung titingnan mo yung numbers every year kasi ang graduates namin sa cardio is around 120 cardiologists every year ang nag-graduate, no? Ang Okay. pumapasok sa private practice or sa mga government hospitals, no? So kung titingnan mo yun, that's 120 in a year. So that's 3,000 divided by 120. So talagang ilang years yun. Ayun na nga po. That's around 25 years bago mo mahabot yung 3,000 na yun. Yes. And ipa-factor mo pa yung number of retirees by that time. Siyempre, Oo nga. mababawasan yung existing 1,500. So, Pe- ganun Yes. ka-challenging talaga siya. Yes, Dr. Amil. And yun nga, nagbahagi tayo ng datos kanina galing sa PSA na isa nga po doon sa pangunahing ikinamamatay po ng mga Pinoy ay sakit sa puso. Kaya kailangan po talaga yung mga cardiologist na gaya po ninyo. Paano naman po natin tinutugunan itong pangangailangan? Ano po yung mga programa ng inyong association, ang Philippine Heart Association, para po at least man lang kung hindi natin ma-achieve talaga yung ideal, pakonti-konti meron tayong ginagawa, Doc. Correct. Oo. Kaya, well, we have programs also for our graduates. Every year po, sabi ko nga, we graduate around 120 at least cardiologists. So itong mga to, the PA, meron kami program before they graduate. Kakausapin namin sila and encourage them, no? We will present the data, Okay. ilan yung mga cardiologists na pwede pa nilang puntahan ng areas. Yung iba kasi kailangan natin kung i-encourage talaga to serve the underserved areas as we call Yes. it, no? So isa yan sa mga paraan, minimit natin sila na kahit sa Metro Manila sila galing, may chance or maganda mag-practice din sila sa ibang areas na wala masyadong cardio kasi mabilis ang pick up ng kanilang practice. That's one. Pangalawa, meron tayong existing na program ng DOH with Philippine Heart Center na parang tawag namin doon establishment of regional heart centers. I think that's around 17 all over the country, no? Okay. Marami na dito ang nag-ooperate na. When you put up parang regional heart center ang tawag doon. So yung mga areas across the country from Luzon to Mindanao, meron tayong pinuput up na heart center. And each heart center, regional heart center, meron talagang cardiologist na kailangan dyan, tumad, no? Hindi lang Yes. general cardios, specialist na cardiologist. So talagang kailangan to manpower dyan. So ito yung isang paraan para ma-encourage na magpunta sila sa mga regional heart centers. That's another one. And the third one, meron na tayong 27 Cardiology Fellowship Training Program. Ito yung mga program na nagtitrain ng cardiologists all over the country. Okay. So there is now, I think, 12 out of these 27 are in the provinces. 6 sa Luzon, 4 sa Visayas, and 2 sa Mindanao. No? Okay. So itong mga to, ang graduates nila most likely will be practicing
doon sa province kung saan yun nandun yung training center. And hopefully, we will be establishing more sa mga outside of Metro Manila para lang one way maengganyo sila to practice in the region, in the provinces. So ito yung mga ginagawa natin. And of course, ang ating ultimate aim really is to have a so-called, ang dream plan namin is to have one cardiologist for every major city sa Pilipinas, from Tawi-Tawi to Batanes, all over the country, no? Kasi marami pa ring provinces na mga cities na walang ni isang cardiologist, no? Let me mention yung mga dito sa amin. Yes Kasi sa po. Buanga City Bills ako. Opo. Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, that's around 2 million population. Walang cardiology base dyan. Then meron pa sa mga Siquijor, mga malalaking provinces, wala silang ni isang cardiologist dyan. So ito yung mga underserved areas, no? So we are trying to encourage our graduates, especially na manggagaling doon, na i-serve yung mga areas na yon, doon mag-practice. But of course, marami rin factors kaya hindi sila Yes. makapunta doon. Opo. And I think one reason is yung status ng facilities doon kulang masyado. So, but I think right now medyo because of this, yung online na lang, pwedeng mag-read ng mga echoes, ECGs ngayon. This is one way na mapapadali ang kanilang practice dito sa mga underserved areas. So ito yung emphasis ng aming PHA sa ngayon. Okay. Encourage our members to be practicing in the underserved areas. Napakaganda pong layunin, ano, para mapagsilbihan naman po. Lalo na po yung mga sinasabi ni Sir na nasa liblib na lugar, kung saan talagang minsan malaking probinsya po, Siquijor, Batanes, pero walang mga cardiologists sa mga lugar na yon na kailangan po talaga. Speaking of, kasi nakikita na natin yung gravity, no, sa ibinabahagi sa atin ni Dr. Amil. Ano naman po yung epekto nito dito sa ating lipunan, sir? Yeah, malaki ang epekto. As we all know, ang sakit sa puso or cardiovascular diseases continues to be the number one killer, all over the Philippines, also worldwide. So, Yes. siyempre, kami mga cardiologists, kami ang specialist sa dito. So, kung kulang ang cardiologist, to medyo mahihirapan tayong i-manage itong mga sakit na ito. Opo. So, meron talagang impact, no, in terms of service and in terms of management sa kakulangan ng specialista. So, sa ngayon, ito yung talagang hopefully magagawa natin ng paraan, and one way is for the PHA also to disseminate, no, ang aming mga educational materials, ang aming mga lectures, no. Sa Okay. ngayon ang kagandahan, pwede na nga tayo mag-webinar lang, no. Opo. Pwede naming encourage yung mga specialists doon sa mga underserved areas to register. May mga ongoing webinars kami para how to manage, no, yung mga common cardiovascular diseases such as ischemic heart, hypertension, stroke, heart failure, no. So kahit papaano, kahit walang espesyalista doon, yung mga other specialists like GPs or internists, medyo matuturuan natin. So magiging parang namin sila, parang extension, no, doon sa mga areas sa liblib na lugar na walang cardiologist para magamit nila how to effectively manage these cases. Ayun. So, talagang kabahagi na rin po ng practice ni Dr. Amil itong teknolohiya, no, kung saan nakakapagbahagi sila ng kanilang mga expertise through technology, yung webinar na tinatawag, and also sabi niya kanina pwede na rin pong nagpapasahan kayo ng yung results, sabi niyo kanina, through Correct. mga emails na siguro ito, or ating mga kung saan tayo pwedeng makapagbahagi ng impormasyon gamit ng ating mga technology. Dito po sa mga nabanggit natin na epekto po ng kakulangan sa ating health sector, kagaya nitong syempre epekto sa serbisyo, yung quality na nabibigay natin ng service kung wala tayong sapat na cardiologist, and also may hamon din nga, sabi ni Dr. Amil minsan, doon sa facility, no? Tsaka syempre sa management. Ano po yung
inyong recommendation kung paano tayo makakatulong po para ma-lessen itong effect na ito? Okay. I think for those areas na talagang ah, walang cardio, para maengganyo ang ating cardiologist to practice there, yung mga LGUs sana, no, magkaroon ng somehow like yung mini heart centers, kahit man lang yung mga basic na cardio facility like ECG, echo man lang ganon. Kasi malaking bagay na yon Opo. for cardiologists to practice there para maengganyo ang ating cardiologist, no? Mm-mm. Para kahit papaano mag-identify siguro ng isang like government hospital doon kung saan mag-put up ng mga facility for cardiovascular treatment, no? Opo. Para maengganyo ang ating cardiologist to practice there, no? Kasi malaking bagay yon, no? Now, if you build this facility, unti-unti ito, marirealize ng aming mga cardio, ay okay. Kasi reality kasi mas madali po mag-practice sa province kasi nga walang competition halos, no? Opo. Unlike sa mga major cities, ang dami ng mga cardio dyan. So Opo. medyo competitive ang practice, medyo mahihirapan silang mag-pick up, no? Pero when you go into those underserved areas, ikaw lang, halimbawa ang cardio, marami kang patients, no? Pero siyempre, you have to address ano ba ang dapat nandoon. Yung nga, yung facility na dapat magamit mo ang cardio practice mo like ECG, echo, stress test, kahit itong basic lang ito, no? Magkakaroon. And itong ginagawang regional heart center, yung mga putting up yung mga ating cath lab for mga angioplasty, no? Tsaka mga bypass centers sa mga major regions. So malaking bagay ito. Kasi alam natin, no, yung sakit sa puso, yung heart attacks, yung stroke, ito yung mga top killers talaga, no? Opo. And when you provide itong mga cath lab for angioplasty, for mga heart attack cases, life-saving talaga ito. So, malaking bagay ito. And syempre, with the recent PhilHealth, no, meron na tayong libreng package for mga heart attack management, yung angioplasty. Marami tayong natutulungan dito. So, ito yung kailangan din i-emphasize ng aming organization, sa aming mga graduates na pumunta sa mga regional heart centers to practice. Kasi not only to serve the region, but of course, yung ating overall aim kasi is to reduce the cardiovascular burden sa Yes. Pilipinas. Ayun. So, ang dami pong mga nabanggit na, especially dun sa facilities, no? Tama nga naman si Dr. Amil, mas naiengganyo po ang practitioner kung merong gamit, ano? Kagaya nung nabanggit niya na ECG, echo, yung mga cath lab, ganyan, no? Mas na-develop din yung professional, yung sinasabi nilang professional development kung may katuwang din po na mga ganitong gamit at yung facility at mas na-encourage na mag-practice lalo na po sa mga regions, yung underserved regions natin. Doc, ito na lang po, or siguro before your final message, ano na lang na din natin, i-address na lang din natin sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Siguro quick tips na rin po kung paano pag-ingatan ang puso bago tayo mag-final message. Doc? Yeah, oo. Siyempre, it always starts with a healthy lifestyle. No? We always emphasize na prevention is better than cure. No? So, kailangan at early stage pa lang, kung meron kang family history, kung ikaw medyo tumatanda na, dapat kahit wala kang simptomas, no? Opo. You really have to at least consult your physician and basically mag-isimula sa sarili natin na healthy lifestyle. Yun nga, yung ating mga diet, yung weight natin, make sure na sa tamang timbang tayo, check natin ang BP, make sure meron tayong at least regular exercise 2 or 3 times a week. And yung mga vices, iwasan natin, no? Meron tayong tips na sinasabi sa PHA, yung PHA puso muna. So Okay. medyo ito, kasama ito sa aming mga, ito yung acronym na PHA puso muna. Kasama dito ang aming tips on prevention, like preventing smoking, alcohol, yung make sure na tamang weight ka, na yung mga pagkain mo,
healthy diet, no? Kasama ito dito. Mm-mm. And ang isa na medyo nakakalimutan, no, yung ating concept kasi sa Pinoy culture na nagpapa-check up lang tayo pag may nararamdaman. Ayun na nga Which is po. talagang medyo mali 'yon kasi Mm-mm. maraming sakit like high blood. Hindi naman karamihan. I think 50% halos walang symptom and yet magugulat ka ang BP mo 140, 150, high blood ka na pala. Mm. So kahit wala ka pa nararamdaman, early on kahit papaano, magpapa-check up ka dapat. Magpapa-check ka ng cholesterol mo, ng sugar mo, especially kung meron kang family history. Mm-mm. So para maaga nating maagapan, no? Hindi yung nagkomplikasyon na tsaka tayo maggagamot. Medyo hindi tama yon. Ayun. Dapat early pa talaga. Oo. Totoo yun, yung sabi ni Dr. Amil na nagpapacheck up lang ang mga Pinoy pag may nararamdaman na. Hindi pala po dapat ganun. Kailangan matutunan natin na wala pa man, pwede naman pong i-check para kung merong mga konting spike sa sugar ay early detection kumbaga at early kung paano natin pa siya papababa, no? And siguro, ang inyong final message na lang, Dr. Amil, sa ating mga tagapakinig at tagapanood po. Yeah. Ang siguro message ko lang, napakahalaga po ang ating puso. Nag-iisa lang ang puso natin. So we should always take care of it. And talagang ang always emphasize namin sa PHA is an ounce of prevention is better than cure. Practice healthy lifestyle. Consult your doctor kahit wala kayong nararamdaman. Early check-up lagi. Alagaan natin ang puso kasi nag-iisa lang ito. Oo. Take care always of our heart. Yan, napakagandang mensahe. Maraming salamat po, Dr. Amil, sa inyo pong oras at sa mga naibahagi niyo pong impormasyon sa atin at sa ating mga tagapakinig. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, sir. Thank you po. Thank you po. Yan po si Dr. Walid Amil, ang National President po ng Philippine Heart Association o PHA. Kanya pong ibinahagi sa atin ang problema ng kakulangan sa ating mga cardiologist at yung kanilang mga rekomendasyon, no? One cardiologist per city, yung bago nilang programa, no? Napakaganda. At syempre, ito pong mga pamamaraan kung paano pag-ingatan ang ating mga puso para makatulong naman po na hindi tayo magkasakit sa puso. Okay, so antabayanan po sa ikalawang bahagi naman ng ating programa Usap-Usapan ay isa pa pong dalubhasa, expert, financial advisor, ang ating makakausap naman para po sa isa pang usapin. Kaya dyan lamang po kayo, magbabalik po ang programang Usap-Usapan makalipas ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
latest. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik po ang programang Usap-Usapan. Ako pa rin po ang inyong kasama, Bea Gaza de Guzman. Siyempre, napapakinggan at napapanood sa ating Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. At siyempre, available na rin po tayo sa online radio o yung tinatawag nilang audio streaming. Kung gusto niyo po kaming pakinggan sa ating online radio, ay pwede niyo pong i-access ang PBS Evox Receiver app by downloading PBS Evox po sa inyong mga Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po sa mga iPhone user. At gagaya po ng ating ipinangako ay meron po tayong pag-uusapan na naman dahil nga itong October, actually kahapon, October 10 po pala ay World Mental Health Day. At dito po sa Pilipinas, ang through Proclamation number 452, dito po sa ating bansa ay idinedeklara ang first week po ng October, or that's second week ng October, ay ipinagdiriwang bilang National Mental Health dito sa Pilipinas. Bakit po natin yan nababanggit? Kasi meron po tayong napag-alaman na survey, no? Sabi po doon sa survey, ang naglabas po nito ay social weather stations, no? Talaga itiniming nila dito po sa World Mental Health Day kahapon. Ang sabi naman po ay meron daw pong porsyento ng mga Pilipino. Actually, marami. Sabi dito 3 or 3 sa bawat 10 Pilipino ang madalas nakararanas ng stress ayon dito nga sa pinakahuling SWS survey. Batay sa survey, 34% ng respondents ang nagsabing madalas silang ma-stress sa pang-araw-araw na buhay, mas mataas kumpara sa 27% na naitala noong December 2019. May 32% po ang nagsabing minsan lang ma-stress, 30% yung bihira, and 4%. At ayon po sa SWS survey na ito, 53% ng mga Pilipino ang nakararanas ng malaking stress dahil sa usaping pinansyal. Kaya dyan po papasok ang ating expert, Kaya wag na po nating patatagalin. Eto na nga, kasama po natin live via Zoom si Ma'am Catherine Corbades Repolyo. Isa po siyang life coach, entrepreneur, at award-winning financial advisor. Kaya naman excited tayong matuto dito kay Ma'am Catherine. Magandang araw po at welcome po sa Usap-Usapan, Ma'am Catherine, dito po sa programa natin at sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Hello po. Magandang umaga sa lahat, no? So, good morning, Bea. So, thank you. Thank you po. So, yeah. Thank you po sa Medyo inyong choppy oras. lang. Opo, medyo choppy si Ma'am Catherine. Hello po, Ma'am. Pa-try po ulit. Ayan. Ayun. Yeah, good morning, no? Thank you, Bea, for inviting me. So, I really agree dun sa, sa survey. And right now, talagang pag na-experience mo yung mga nangyayari ngayon, and also 11-11 pa ngayon. So, pagbukas mo ng phone, definitely, ano yung nakikita mo? Syempre, sales. Yes. Ang daming sales sa lahat ng online app. And of course, dahil tao lang naman tayo, and we wanted to experience good life, to experience the best in life. So natural sa atin yon na mag-aspire ng magandang bagay. No? So, ang talino na rin ng Facebook ngayon because of AI, na pre-predict na rin kung anong iniisip natin. Oo, and for some po. reason, iniisip pa lang natin, it shows up in our Facebook page. No? So emotionally, nagkakaroon tayo ng desire to buy more. And sometimes, yung environment din natin, pag nakikita natin, ang ganda nun. Gusto ko rin. Diba? So basically,
dumadagdag siya sa stress nasa stress or na-focus yung attention mo na gusto ko to. Pero minsan kasi yung income natin hindi ganoon kalaki. Ayun na nga. So doon parang we feel stuck. Na parang bakit ganito? Gusto ko naman ng magandang buhay, but why am I here, 'di ba? So sometimes yung kagustuhan mo, pinipilit mo. They call it na insistence. Ini-insist mo yung gusto mo na kahit minsan kailangan ko ma-experience to. So doon ang gagaling yung stress. Ipinipilit natin. But sometimes you just have to allow your life to, to enjoy the things na meron ka, to start to be grateful. Yes. Kasi nga, pag hindi, at lagi kang nakafocus sa kung anong kulang, talagang yun yung magmamagnify. So maraming lacking sa buhay. And then the sale will come in, 11/11, so big sale to ngayon. 'Di ba? Tapos mo maisip kang ang mura na kasi may gusto akong bilhin. So ipipilit mo. So anong mangyayari? You will find options. And sometimes we are not in the best state to find the best option. Meaning, pwedeng pagtrabahuhan natin para makuha natin yon, or pwedeng mag-resort tayo sa loan. At very accessible mag-loan ngayon. Maraming loan apps online. Sa isang pindot mo lang meron na agad. Credit card and all. And only to realize na pagdating ng bayaran na, yung sweldo mo at bayarin mo, hindi na siya balance. Mas malaki ng bayarin sa sweldo. Hindi prepared yung ganon. Pero so tao ka lang. But we have to be clear. Paano ba talaga yung gusto natin muna? Talaga bang gusto natin? Ayun. Leia. So talaga si Ma'am Catherine po ay agree doon sa ating survey, yung minsan or kadalasan yung ikina-stress ng nating mga Pilipino ay yung ating mga finances. Nabanggit niyo po dito sa inyong tinalakay, Ma'am Catherine, na isa po doon sa pinanggagalingan ng stress ay either syempre hindi po swak yung ating income doon sa ating gusto, no? Yun yung isa na nabanggit ninyo. And also, dahil meron tayong ganon na kumbaga gusto natin ng higit pa doon sa kaya natin, naglo-loan tayo. So, aside from this, itong mga dahilan na ito, meron pa po bang ibang dahilan kung bakit mayroong sinasabi nilang money stress or financial stress ang ating mga kababayang Pilipino? Well, number one, Bea, ang mahal na rin ang mga bilihin ngayon. Yes, totoo. Inflation, yes, ma'am. Sobrang mahal na. Yung inflation na tinatawag. So, yung kapasidad natin to buy, yung buying power natin, sobrang maliit na. Kung ba yung 1,000 pesos mo dati, parang ang daming mo nang mabibili. Yung 1,000 pesos mo ngayon, kukunti na lang yung laman ng shopping bag mo. Totoo pag yun. Ka ng supermarket. Super relate. Diba? Depende pa sa supermarket kung saan ka pupunta. Kung sa mall ka pa na supermarket, syempre may markup yon. Or pupunta ka ba ng palengke. So, kailangan talaga wais. No? So, yun yung isa. Mahal yung lahat ng bilihin. At the same time, maraming mga bagay minsan na unexpected. Yung mga hindi mo inaasahan, no? May magkasakit sa pamilya. Opo. May bigla ka na lang kailangan bilhin kasi may nag-arise na, may nag-invite sa'yo, kunyari, kasal. Opo. Siyempre, gusto mo naman to support them, diba? Yes. So, not only that you will think about the dress or the damit, you also have to think, ano yung ibibigay mo? Opo. So, dati, wala naman, right? So kung yung income mo sakto lang, these are unnecessary expenses that sometimes, as a human, you wanted to support a friend, but that will cost your budget also. So, hahanapan mo ng paraan. So, that's why may mga shops na yun na rental business, diba? Sa mga gowns. So, nag-thrive. Kasi nagiging wise na rin yung mga consumer ngayon, no? Opo. Pero nagiging wise din naman yung mga business owners. They find a strategy. Diba? So, kailangan level up talaga tayo in life. Yung kailangan, no, maging wise. Yun. So, aside from that, syempre yung financial literacy and the fear
Fear Okay. is one of the greatest factor also, no, why we spend and why we also yung emotions natin and state of mind. So pag Mm-mm. malungkot ka, the natural reaction mo, go-to mo is naturally gusto mo maging masaya. And to Opo. alleviate yourself from the pain, right? So anong gagawin mo? So kung Bumili. yung pain na yun, di ba kaya nga na-invent yung therapy daw, shopping therapy, di Ayun na ba? nga po. Or, Totoo ba yun, Ma'am Catherine, yung shopping correct, therapy? di ba? Kasi it brings so much joy and parang you are in control of your life pag nakakabili ka, right? So it gives you such kind of feeling na you're in control of your life and yet you can enjoy life also. So, pero panandalian lang siya. Kasi pagdating ng bills, so maisip ka siya, why did I buy this? Di ba may mga moments tayong ganon? Mhm. And sometimes, we think na mura siya, pero kaya bibili tayo ng madami. Sometimes, di ba, kunyari, tissue. Tissue na lang. Nakita ko sa online shop. Tissue na lang. Di ba, we can buy naman isa, but sometimes you would tend to buy it in bundles Opo. and stock it up in the house. Well, and the idea na makakatipid tayo kasi hindi tayo pa ulit-ulit papuntang store. Mm-mm. But sometimes, kaya tayo na overboard ng budget because we have the mindset na mura siya. But actually, hindi. Kasi yung naglabas ka pa rin ng pera. So, start with the essentials, I think. Okay. No? We have to watch out kung happy ba tayo, malungkot ba tayo. Kasi the more na malungkot tayo, the more we spend, actually. The more na ini-insist natin yung gusto natin. So, yon. Okay. At saka kailangan mag-aral about money. Yes. Kasi pag takot ka na maubusan. Dalawa din naman pag maraming pera at walang pera, minsan problema din sa ibang tao, pwedeng problema din na marami silang pera. Hindi na nila alam kung paano gastusin, Bea. Mm-mm. Or yung iba naman, pero that's a good problem to solve. Yung iba naman, kulang yung pera sa kailangan nilang gastusin. So, both sides of the world, it can be a challenge. So, how can we address it? Yes, We have to paano? just Yan ang study tanong and ng ating learn. mga tagapakinig. Yes. Paano? So, paano, di ba? So, we can look, so number one, mentor, no? Okay. And there are a lot of financial advisors out there na you can parang go to ask. Wala namang bayad yon actually. Mhm. So it's not a hassle na mag-reach out sa kanila. They would be really willing to to share what they learn, no? So ang gagawin mo lang is makipag-usap ka sa mga eksperto na to and tingnan ano ba yung applicable sa'yo. Sometimes it takes another human being na mag-resort na mag-match yung personality mo and you would really listen to this person, no? And it made sense sa'yo. So go out there and talk to the experts. If not, go to a friend who you look up to na ang galing mag-manage ng finances. And gusto mo yung buhay niya. So not because naiinggit ka, but because you were inspired na yun din yung path na gusto mong tahakin. And you might get one or two points na pwede mong simulan. Yun. Okay. So, kailangan pala natin ng magko-coach sa atin para po matulungan Yeah. tayo dito sa yung mga dahilan kung ba't tayo nagkaka-money stress. Sabi niya, unexpected expenses, of course, yung inflation and also yung kakulangan sa financial literacy. Ito po, speaking of, kasi sabi niyo doon sa unexpected expenses, kunyari, yung kamag-anak mo, ikirasal, gusto mo naman umattend, no? Parang, syempre, makakabawas yun doon sa ating budget, ganyan. Meron din pong ibang concern ngayon ng mga Pinoy dahil tayo po yung may pinakamahabang Christmas. Nag-start po yan nitong September, last month. Ngayon, October na. So, may report po na sabi na pa-pressure daw ang mga Pilipino na gumastos dahil po sa paparating na holiday season. Bakit po kaya ganito ang ating mentality, mga Pilipino, Ma'am Catherine? Well, it's cultural. Basically, we've learned it from our parents, grandparents, and from the people around us, no? So, cultural siya kasi nakagawian na natin na talagang gumastos
at maghanda during Christmas and New Year. In Yes. fact, diba? Kasi, well, one way is to celebrate the good life. Mhm. And yun lang din yung time that nagkakatipon-tipon yung pamilya and we wanted to have a good experience ng Christmas. Opo. And ito din yung panahon na may gift giving, no? So, I'm not saying na mali yon. It's really good that we have that. Mhm. Pero we have to be, yun nga, smart. We have to look at muna, ano ba yung budget na meron tayo? Okay. Kasi yes, nakaka-pressure because we wanted the best for us. Pero talaga bang best for us yon kung gumastos tayo ng ganitong amount? Oo Diba? nga. So baka parang in the guise lang. So we can celebrate Christmas naman na hindi kailangan gumastos ng malaki. Depende kung ano yung goal mo ba talaga. So maggawa ka ng tema. Mhm. Ano ba yung tema mo ngayong Pasko? Pwede Okay. namang hindi ganun kabongga, yet it was created lang na, kunya handaan, may hamon ba talaga? Instead of ham, you can find something na different to try something else, di ba? And set it up na very nice naman. So, kailangan lang maging wise and be clear, ano ba talaga ang gusto mo na tema ngayong Pasko? Gift. Pwede ka namang magbigay ng something thoughtful, di ba? Pwede hindi naman kailangang mahal lagi. Yun. Clear ka lang dapat sa gusto mo. Yun. Okay. Ayan. So, And isa yun, no, sa pamamaraan kung paano tayo hindi magpapadala sa pagiging, yung sinasabi nilang magpadala sa consumerist na Christmas, ano, kung Yes. saan talagang, actually kahit sa malls pa lang, pinapakita na yung mga bundles, packages na pang holiday Yes. na, di ba? So, kailangan, so decor pa lang. mhm. So, Yes, go sa ahead, decor ma'am. pa lang, be, ang mahal, no? Ang mahal na, ang decor. Yes. Sa Christmas, 'di ba? Ang mahal-mahal. So, 'di ba? We have to be mindful. Opo. Ayan, mindful sa mga bagay. Yan. At saka, yung mag-stick ka sa tema mo. Siguro, dito papasok po yung kasabihan na it's the thought that count. Kahit na po, Yes. hindi naman ganoon kamahal. Pero, kung gusto magbigay ng regalo, mag-stick tayo dun sa tema natin. Kahit na hindi naman po ganoon kamahal. Pero, mula sa puso, yung pagiging thoughtful, yung Yeah. pinag-isipan. So, siguro, yun. And, eto po, meron po ba kayong budget tips na yung hindi lamang for the holiday season para rin naman po dun sa pang-araw-araw natin kasi dito po sa usap-usapan may mga tagapakinig at tagapanood tayo interesado. Ano kaya yung budget tips sa atin ni Ma'am Catherine kasi kanina sabi niya yung dahilan ng money stress, mga utang, inflation, paano nyo daw po sila matutulungan sa pamamagitan ng inyong mga budget tips? Okay. So this is how I do it for myself. No? Okay. So, i-share ko. So, number one, let's say this 2025. So, may 3 months pa, diba? Ngayon. So, may fourth quarter ngayon. So, kailangan, syempre, di ba, may sinet kang goal dapat for the year. Pero kung wala pa, ano ba yung gusto mong mangyari in the next 3 months until December? Doon muna. So, you set your goal. Anong bigger picture? Gusto mo pang ma-achieve bago matapos yung taon. So, once isusulat mo, or it has to be clear kahit sa cellphone lang. And then, you have to check, ano ba yung sources of income? Okay. No, magkano yung pumapasok every month? And then, ano yung pinagkakagastusan sa loob ng bahay at sa labas? Like, for example, tubig, kuryente, food, kung may tuition fee pa yung mga bata. Yes. So, ilalagay mo doon, the allowance. So, magkano per month yung gastusin para makita mo na agad kung yung pumapasok na pera ay swak doon sa gastusin. Okay. Definitely hindi natatapos ang gastusin. So ano ba muna yung essentials, no? Yung mapatakbo mo yung buhay mo na makakain ka ng 3 beses sa isang araw, yung lahat ng essentials ma-provide. And then dito naman, so sa papel, pwede kang maglagay dito sa side. Okay, so sa remaining months, ano pa ba yung gusto kong i-achievein? May mga bagay ba na gusto kong bilhin?
more or less magkano to. So, you can search it online kasi malalaman mo na yung presyo. And then, titingnan mo kung merong surplus, no? Kung kaya niyang isupport yung mga gusto mo pa at essential. So, pag kulang, makikita mo na agad yun yung kulang. Mhm. So now that you see, kunyari, kulang ka ng 5,000. Opo. So ang tanong, Alin ang minsan ka babawasan feel mo? bad. Oo. So, iisip ka ng paraan saan yung babawasan mo kung may mababawasan. But it would be sobrang mahirap pag binawasan mo pa. Kasi essential na nga yun yung basic. Or else magiging malungkot ka naman pag binawasan mo yun. So, ang question na lang is, yung 5,000 na kulang, ano bang pwede mong gawin to earn it? So that Yes. magiging creative ka kung paano mo susolusyonan. So it also means na gustong-gusto ko ba itong mangyari sa buhay ko or gustong-gusto ko ba itong mabili? If gusto kong mabili kulang nga ako ng 5,000, anong pwede ko pang gawin? So dito papasok yung strategy na, sige, may 3 buwan pa naman ako dun sa target ko. So, pwede siguro ako mag-sideline. Or baka meron akong pwedeng ibenta na hindi ko naman ginagamit. Okay. Or mag-declutter ako. Oo nga, Or no? maybe I can sell goodies ngayong Pasko. Because ito yung na-learn ko, Bea, no? Pag narating mo pala yung pinaka-bottom sa buhay mo, when I say etong walang-wala kang pera, minsan wala kang trabaho, na parang feeling mo gumuho na yung mundo mo dahil wala na. Mhm. Alam mo, that's the best situation that you can think of something kasi pwede mong i-reset yung buhay mo. Kasi pwede mo nang tanungin ang sarili mo na, okay, narating ko na yung pinaka-ilalim. So, wala naman akong mapupuntahan, tataas na lang. In short, pag wala akong pera ngayon, ang next ko na lang napupuntahan ay magkakapera. Or, I wanna Yes. stay longer sa walang pera, diba? So it's the best way to reset and to think, ano ba, or how much money ba, what na yung gagawin ko. So doon papasok yung mga side hustle. So I think sa mahal ng bilihin, even mag-commute ngayon, kaya nga na dumadami yung motorsiklo na ngayon kasi, di ba, mas cheaper kaysa mag-taxi Yes. or something else, di ba? So, nagiging creative yung Pinoy. Ang galing ng Pinoy sa mga ganon, no? Resourceful, Dumiskarte, ano? So, diba, resourceful. So, anong pwede nating diskarte ngayong December? So, we can sell goodies, cookies, take advantage, di ba? So, kung kailangan mo magregalo, pwede ka rin siguro magbenta ng panregalo. Para, later on, di ba, pag may sobra, may kinita ka doon, you can buy something for panregalo. Or maybe it could turn into something big. Yes. Maglutong bahay ka, sell it, di ba? Mga bilao-bilao, right? Diba? Yes. So, doon papasok na, okay, I'm okay, now na I acknowledge, kulang talaga. Oo. Ano nang gagawin natin? And better sit down with the whole family. And tapos na yung era na tinatago natin na may problema or may kulang tayo sa mga anak natin or sa asawa natin, na we take it all in. I think, nandito na tayo sa era na we just have to sit down as a family. What can we do? Ito yung situation natin and how we will solve this. Ano ba yung gusto nating klase ng buhay? We want to level up or we wanted to stay? Kasi yun na lang yung direction na pupuntahan mo, di ba? Wala ka na, wala ka na nga, di ba? So, how can we help each other? If we call this family, di ba? Hindi pwedeng isa lang. Everybody Yes. has to help. Ayun. Even the children. Opo. Yung mga Yun. tips ni Ma'am Catherine ay napaka-useful, ano? Communication, pag-usapan ko ng mga kailangan, magtulungan, be resourceful sa mga solusyon mo, no? Magbenta ka ng pre-loved items mo, magluto ka, kung magaling ka magluto, ibenta mo. Nakakatuwa yung mga tips ni Ma'am at very talaga doable, no? Kayang gawin. Yes. Ma'am, ito isingit ko lang kasi syempre we want to be sensitive lalo na po sa mga ating kababayan na nasa lanta ng mga sakuna, no? Lindol or bagyo, ano pa man, syempre nawala ng properties. Paano natin iaangkop naman ang mga tips
tips na ito doon po sa mga katulad nila? Syempre, special cases po yun. The first tips that you provided po para po sa mga yung walang emergencies na kagaya nito. Pero siguro tulong na lang din po natin paano po mapapadali yung kanilang concerns tungkol dito, ma'am. Oo. So nakakabahala din mga nangyayari ngayon, no? And makita yung mga nasalanta ng earthquake and kahapon meron ulit. Yes, So, that's true. So and these are the scenarios sa buhay na di talaga natin pinreparahan. Yes. Diba? So these are unexpected events sa buhay na pwedeng malaki yung epekto sa finances natin. And meron tayong mga kababayan na talagang yung situation, I mean, maraming bayarin and all, tapos nasiraan pa ng bahay and all, no? So sobrang sakit, no, na yung iba pinaghirapan yung bahay, nasira, no? Opo. Ilang taon, may nabasa nga ako ilang taon sa abroad, tapos nasira yung bahay here. No, parang yung sa akin is, nangyari na ito. So, let's acknowledge ng sakit, no? Ang sakit na mawala ng bahay, mawala ng kamag-anak. Pero, ito din is a reminder na buhay pa tayo. Yun. The first thing is, buhay pa tayo. And yung bahay, yung mga nawala sa atin, kaya natin ibalik. So, it's mindset pa din. Na naka-anchor sa atin na kung kinaya nga natin before na mapagawa to or magawa to, how much more ngayon na mas equipped na tayo. So I think you can look at this situation as a blessing also in a way na mas na-learn natin ngayon kung paano mag-handle ng finances or ano ba yung priority na importante mag-ipon. For those na, kunyari, nasa hospital pero walang panggastos. So, kasi yung father ko recently na hospital. So, I've learned na marami palang programs ng government din natin. Sometimes hindi lang natin alam, no? But ang laki-laki ng tulong ng mga institutions also like USWAG. Yan. So, nagbibigay ng mga financial assistance sa mga medical. May mga DSWD na, alam mo, maraming support. Pati medical binibigay. So maraming options, no? Na hindi pa ito yung katapusan and that mindset na kaya nating bumangon ulit. And again, yun nga, importante yung mag-ipon. Importante na meron tayong naitatabi. I don't want to call it in emergency fund or else we are manifesting emergency in our life. Yes. But instead, I will call it freedom fund. Freedom fund kasi I'm free to use that money anytime na may pangangailangan ako. Yes. Ayun, Ma'am Catherine, ako, napahaba ang ating usapan. Gusto ko man po itong pahabain palalo, siguro sa susunod na episode na lang. Pero marami po kaming natutunan sa inyo. Kaya sige po, ang inyong final message na lang po. So I think lahat ng to, no, yung stress, may it be the money. Money is not the problem actually, Bea. But how we take and associate money sa buhay natin, yun yung problem. Actually, solution ang pera. Okay? Ang minsan ng problem lang natin, hindi natin alam kung paano padamihin ang pera or how to keep money and how to grow it. First is how to earn it, diba? Tatlo lang daw yan. How to gain it, how to make it stay, and how you can make it grow. So, yung pera pa rin is just a result. Okay. So again, let's start with the financial literacy, no? And pangarap. Ano ba yung gusto kong buhay? Then susunod na yan. And then you talk to a lot of people and just allow things to happen. Huwag i-insist yung gusto, the more kang mas-stress. Yung ipipilit mo talaga, it's good that you are inspired to do the things that makes you happy. Yun. Kasi the money will follow. Okay. Sige, maraming salamat po, Ma'am Catherine, sa inyo pong napakagandang mensahe. Hanggang sa susunod po at mabuhay po kayo. Thank you. Bye. Bye po. Okay, yan po si Ma'am Catherine Corbades Repolio, life coach, entrepreneur at award-winning financial advisor po. Nagbahagi sa atin tungkol po sa financial literacy.
At bago po tayo tuluyang magpaalam, maraming salamat po kay Sir Milo Jonella sa ating technical side, kay Justin Osia sa ating Warkas, sa aking po mga co-producer Erwin Pañano at Jerome Toledo. Hanggang sa susunod na episode ng ating programang Usap-Usapan, muli ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.